Wellman TV. Jeric Agosta. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 10:11 hanggang 10:20. Nang makitang madaling sumang-ayon si Jeric, halos malaglag ang panga ng apat na babaeng naroroon, kabilang si Claire. Sa pagtataka, talaga bang nagpaplano si Jeric na maging sinumpaang kapatid sa dayuhang ito, si Rubus? Lumiwanag sa tuwa ang mukha ni Rubus nang marinig ang mga salita ni Jeric. Mr. Agosta, magandang balita ito. Ngunit mas matanda ako sa iyo, gusto mo bang maging nakababatang kapatid? Ngumiti si Jeric at sumagot. Ayon sa aming mga kaugalian sa Eldoria, ang matanda ay magiging kuya, kaya wala akong pakialam. Biglang naisip ni Rubus at sinabi kay Jeric, narinig ko na sa Eldoria, kapag ang magkapatid ay bumubuo ng isang malakas na samahan, madalas silang nagsasagawa ng isang panunumpa ng dugo bilang simbolo ng kanilang pangako. Dapat ba tayong? Bago pa matapos si Rubus, agad na pumagitna si Jeric, sinabi. Mr. Virgil, iminumungkahi mo bang putulin natin ang ating mga palad at magbahagi ng dugo para maging sinumpaang magkakapatid? Sinaunang ritual iyon, hindi isang bagay na ginagawa natin sa modernong panahon. Paano ang isang mas simpleng paraan, tulad ng pagpapalaki ng aming? Sa isang toast. Ayaw na ayaw ni Jeric na dumaan sa hirap ng pagputol ng palad para sa kapakanan ng kanilang magkakapatid. Pagkatapos ng lahat, si Rubus ay hindi Eldorian, at hindi na kailangang manatili sa tradisyonal na panunumpa sa dugo. Sumang-ayon si Rubus sa mungkahi ni Jeric, napakabuti, isang toast ito. Dahil si Rubus ay isang dayuhan at hindi sanay sa ideya ng isang panunumpa sa dugo, ang ideya ni Jeric ng isang simpleng toast ay nababagay sa kanya. Mas mabuti. Ipinalabas ni Jeric kay Spencer ang isang bote ng bihirang Lafitte, binuksan ito, at nagbuhos ng 2 baso. Tumingin si Jeric kay Rubus at sinabing, Mr. Virgil, narito ang ating kapatiran. Sumagot si Rubus, cheers. With that, itinaas nila ang kanilang salamin. Clink. Nagklink sila ng salamin. Sina Jeric at Rubus ay parehong tinapos ang kanilang mga baso ng red wine. Mr. Virgil, we are now sworn brothers from different land. Simula ngayon, ikaw na ang kuya ko, Ruben, deklara ni Jeric, inilapag ang walang laman na baso sa mesa at nakatingin kay Rubus. Nagpatuloy pa si Jeric at pumili ng isang palayaw na may ugnayan ng istilong Eldoria, na inspirasyon ng pangalan ni Rubus. Tumango si Rubus, tama. Simula ngayon, sinumpaan na tayong magkakapatid mula sa iba't ibang lupain. Ako ang kuya mo, Ruben, at ikaw ang aking mabuting kapatid. Sina Claire, Helene, at ang 2 pang babae na naruroon ay muling nagpalitan ng nagulat na mga tingin. Ganito ba talaga kasimple ang maging mga sinumpaang kapatid mula sa iba't ibang bansa sa pamamagitan lamang ng pakikibahagi ng isang baso ng alak? Parang napakadali. Gayunpaman, alam ni Jeric na ang pagiging simple ng banyagang kapatiran na ito ay hindi ang mahalagang par. Kabanata 10:12. Ang mahalaga ay naging tunay na business partner sila ni Rubus. Nais gawin ito ni Rubus dahil lubos siyang napagtagumpayan ng pananaw, karisma, at kakayahan ni Jeric. Naniniwala si Rubus na sa pagmamaneho at potensyal ni Jeric, si Jeric ay nakalaan para sa kadakilaan. Ang pagbuo ng isang dayuhang kapatiran kasama si Jeric ay nagkaroon lamang ng mga pakinabang at walang mga sagabal. Pagkatapos ay umupo sila sa sopa, nag-uusap sandali. Bilang karagdagan sa pagtalakay sa mga usapin sa negosyo at pakikipagtulungan, tinanong ni Rubus si Jeric. Maaari ko bang tawagan si Mrs. Jeric bilang Claire? Kaya kailan gagampanan ni Claire ang kanyang bagong tungkulin bilang CEO ng Candy Company? Sumagot si Jeric na sisimula ni Claire ang kanyang bagong tungkulin bilang CEO ng Candy Company bukas. Pagkatapos ay nag-alok si Rubus, Jeric, dahil magsisimula na si Claire sa KFC bukas, pupunta ako sa Candy Company para salubungin kayong dalawa. Nang marinig ni Claire na tinukoy siya ni Rubus bilang, Mrs. Jeric, nagpainit ito sa kanyang puso. Kahit na sila ni Jeric ay hindi opisyal na nagpakasal sa malaking kagalakan. Ang pagpili ni Rubus na makipag-usap sa kanya habang dinadala siya ni Mrs. Jeric.
Sinabi ni Claire kay Rubus, Ruben, kapag nagsimula na ako sa aking tungkulin sa Candy Company, kung mayroon man akong mapapabuti, ipagpapasalamat ko ang iyong paggabay. Mabilis na tiniyak ni Rubus sa kanya, Claire, lubos akong naniniwala sa iyong mga kakayahan. Sa ilalim ng iyong pamumuno, tiyak na uunlad ang kumpanya ng Kenda. Namula si Claire at sinabing, Ruben, ang sweet mo naman. Sa sandaling ito, sumigaw si Jeric, Ruben, naiintindihan ko na abala ka sa maraming responsibilidad. Dadalhin ko si Claire sa Kenda Company para sa kanyang unang araw bukas, kaya hindi mo na kailangang personal na pumunta at tanggapin siya. Bukod dito, ang isang mataas na profile na pagtanggap mula sa iyo ay maaaring magdulot ng paninibugho sa mga senior executive ng kumpanya, na maaaring makahadlang sa trabaho sa pamamahala ni Claire sa hinaharap. Pinag-isipan ni Rubus ang sinabi ni Jeric. Totoong-totoo na ang biglaang appointment ni Claire bilang CEO ng Kenda Company ay sumalungat sa tradisyonal na kasanayan sa pag-promote ng mga executive mula sa hanay ng kumpanya. Kung si Rubus, bilang chairman, ay personal na pumunta upang salubungin si Claire sa kanyang unang araw, tiyak na magselos ang nakatataas na pamamahala at tingnan siya bilang isang banta. Kabalintunaan, maaaring hadlangan nito ang pag-unlad ni Claire sa trabaho. Kaya't sa wakas ay tumanggo si Rubus bilang pagsang-ayon, tama ka, Jeric. Kung ganoon, hindi ko personal na tatanggapin si Claire. Hindi namin nais na lumikha ng anumang hindi kinakailangang tensyon. Ruben, ganyan dapat, sagot ni Jeric. Pagkatapos ng ilang casual na pag-uusap, biglang naging seryoso si Rubus, itinuon ang tingin kay Jeric. Sabi niya, nitong mga nakaraang araw, ang pinaka-nakakagulat na balita sa mundo ng negosyo ng Mescourt ay inilipat ng pamilya Cuevas ang lahat ng kanilang kayamanan at ari-arian sa iba at iniwan ang Noodle. Jeric, totoo bang ikaw ang ipinagkaloob ng pamilya Cuevas sa lahat? Si Jeric, gayunpaman, ay nagpapanatili ng ganap na kamangmangan at sumagot, Ruben, seryoso ka ba? Kabanata 10:13. Ibinigay sa akin ng pamilyang Cuevas ang lahat ng kanilang kayamanan at ari-arian. Nangangahulugan iyon na naging mayaman ako. Hindi napigilan ni Rubus ang mapangiti sa nagkukunwaring kamangmangan ni Rubus. Gayunpaman, ang pagtanggi ni Jeric na aminin ang kanyang pagkakasangkot ay lubos na nauunawaan. Sa ganitong paraan, walang matibay na ebidensya na nag-uugnay kay Jeric sa pagkawala ng pamilya Cuevas ng kanilang $100 na kayamanan at ang kanilang pagpapalayas sa Noodle. Kahit na medyo nakatitiyak si Rubus na si Jeric ang may pananagutan, hanggat hindi umamin si Jeric, walang paraan na maaaring panagutin ng sinuman si Jeric. Ito ang eksaktong epekto na nilayo ni Jeric na makamit ang mga tao na malalaman na ito ay kanyang ginagawa, ngunit hindi nila ito mapatunayan. Ang kanyang reputasyon at kakayahan ay patuloy na lumaganap sa malayong lugar, na naging dahilan upang muling isaalang-alang ng sinumang nag-iisip na tumilaok sa kanya dahil ayaw nilang maging susunod na pamilya ni Cuevas. Ang banayad na pagpapakita ng kapangyarihan ni Jeric ang humadlang kay Rubus na gumamit ng puwersa laban sa kanya. Sa halip, pinili ni Rubus na bayaran siya. Bisitahin. Kung iba ang diskarte ni Rubus, tiyak na pagsisisihan niya ito. Jeric, parang nagkamali ako, sabi ni Rubus kasama. Kinipigilang ilantad si Jeric. Ngunit nagpatuloy si Rubus na may same time na tono, Jeric, dahil magkapatid na tayo, may mga bagay na dapat kong ipaalala sa iyo. Ang pamilya Cuevas ay isa sa mga pangunahing mayayamang pamilya sa Mescourt at may malalim na ugat sa bansa. Bagamat maaaring nawala ang lahat ng kayamanan at industriya ng pamilya Cuevas, nananatiling matatag ang koneksyon ni Zapata Cuevas sa mga pinansyal na elite sa Mescourt. Mayroong kahit isang alyansa ng kasal sa pamilya Cuevas at pamilya Ross. Jeric, dapat mo pa ring bantayan at mag-ingat sa kanila. Tumingin si Jeric kay Rubus at sumagot, Ruben, kahit na ang pagkawala ng yaman ng pamilyang Cueva at ang pagpapatalsak sa kanila sa Noodle ay walang kinalaman sa akin, pinahahalagahan ko ang iyong payo. Mag-iingat ako, Ruben. Natawa si Rubus sa sarili, nag-iisip. Even at this point, he's still denying any connection with the Cuevas family's matter. Iba talaga si Jeric.
Ngunit pinili ni Rubos na itago ang katotohanan sa kanyang sarili at idinagdag, kung sakaling magkaroon ka ng anumang problema sa novel, Jeric, huwag mag-atubiling tawagan ako. Gagawin ko ang lahat para tulungan ka kung kaya ko. Kasabay nito, inilagay ni Rubos ang isang gold-plated na business card sa mesa sa harap ni Jeric. Ang card ay may pangalan lamang at numero ng telepono ni Rubos, na walang ibang mga detalye. Ito ay lubos na kahanga-hanga para sa isang business magnate tulad ni Rubos na magkaroon ng isang simpleng business card. Oo naman, Ruben. Tatawagan kita kung kailangan ko ng tulong, tumanggo si Jeric kay Rubos. Jeric, gabi na, at dapat na akong bumalik. Mag-ingat ka. Tiningnan ni Rubos ang kanyang wristwatch at pagkatapos ay bumangon na hinarap si Jeric. Hanggang sa pag-alis mo, alok ni Ruben Jeric. Mula sa sopa. Kabanata 10:14. Sina Jeric, Spencer, kasama ang 4 na babae, kabilang si Claire, at ang iba pa, ay nakita si Rubos at ang kanyang mayordomo, si Joe, na paalis mula sa asyenda. Pagkatapos magpaalam kay Jeric at sa iba pa, sumakay si Rubos sa kanyang sasakyan at umalis na sila sa mansyon. Kinaumagahan. Si Jeric ay nagmaneho ng kanyang itim na Mercedes upang samahan si Claire sa punong tanggapan ng kumpanya ng Kenda. Ang itim na Mercedes ay ang kamakailang pagbili na hiniling ni Jeric kay Spencer na tulungan siya. Ito ay, syempre, ang bagong sakay ni Jeric. Novel. Ang punong tanggapan ng kumpanya ng Kenda ay matatagpuan sa gitna ng distrito ng pananalapi ng Novel, isang skyscraper na may higit sa 100. Mga kwento, isang kahangahangang tanawin kahit nasa pinansyal na lugar. Inihatid ni Jeric ang Mercedes sa plaza sa harap ng punong tanggapan ng Kenda Company. Pagkatapos, ipinaroda ni Jeric ang sasakyan sa plaza. Parehong lumabas sina Jeric at Claire. Habang nakatingin sila sa matayog na skyscraper ng Kenda Company, lumingon si Jeric kay Claire at sinabing, "Tara na." Ngumiti si Claire at tumanggo kay Jeric. Kahit nakarating na si Claire sa Kenda Co., ay malapit nang maging CEO ng punong tanggapan ng Kenda Chicken. Y Headquarters, medyo nahirapan pa rin siyang paniwalaan na siya. Siya ang mamamahala sa internasyonal na higanteng fast food na ito, isang kumpanya na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Nagulat si Claire pero hindi man lang natakot. Mula noong magkasamang itinatag ni na Claire at Jeric ang Evermore Group, sa tulong ni Jeric, ang Evermore Group ay mabilis na tumaas, na nangingibabaw sa mga pamilihan ng pagkain at inumin sa Vane, Oak Haven, at Fenceville. Kasabay ng mabilis na paglaki ng Evermore Group, si Claire ay nahubog bilang isang karampatang babaeng CEO. Sa nakalipas na ilang araw, ang kayamanan at mga negosyong inilipat mula sa pamilya Cuevas patungo sa Jeric ay may kasamang maraming kumpanya, bawat isa ay nagpapakita ng iba't ibang hamon. Gayunpaman, si Claire at ang kanyang mga kasamang babae, sina Helene, Luna, at Julene, ay nagtagumpay na walang putol na kontrolin, muling ayusin, at sa huli ay makakuha ng ganap na awtoridad sa mga negosyo ng pamilya Cuevas. Ligtas na sabihin na si Claire ay nagtataglay na ngayon ng kakayahan na pamahalaan ang isang malakihang internasyonal na higanteng korporasyon. Habang papunta na sila sa pasukan ng punong tanggapan ng Kenda Company, isang marangyang Porsche ang huminto. Huminto ang Porsche na ito sa harap mismo nina Jeric at Claire, na hamarang sa kanilang dinadaanan. Hindi napigilan nina Jeric at Claire na itaas ang kanilang mga tingin at tumingin sa Porsche na nasa harapan nila. Sa bintana ng Porsche, nakita ni Jeric ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may blonde na buhok at asul na mga mata sa driver. Stern. Jeric at Claire agad na nakilala ang lalaki sa kotse bilang si Stern, ang CEO ng Kenda Company. Nagpalitan ng tingin sina Jeric at Claire, parehong may bakas ng kasiyahan sa kanilang mga mukha. Nakapagtataka, sa mismong araw na ginampanan ni Claire ang kanyang tungkulin bilang CEO ng Kenda Company, nabangga niya ang dating CEO dito mismo sa plaza sa harap ng gusali ng kumpanya. Kabanata 10:15. Mas nakakabaliw, si Stern na magiging dating CEO, ay talagang ipinaroda ang kanyang sasakyan sa harap mismo ng kasalukuyang CEO. Si Jeric at Claire ay hindi nag-abala sa paglilibot sa Porsche ni Stern at sa halip ay nakatayo doon,
Nakatiklop ang mga kamay sa harap ng kanilang mga dibdib, pinagmamasdan siya ng may interes. Na-curious sila kung ano ang nasa isip ni Stern. Maya-maya, bumukas ang pinto ng kotse, at lumabas si Stern sa kotse. Si Stern ay may malamig na ngiti sa kanyang mukha at sinabi, "Hindi ba't ikaw Mr. Agosta, ang nagtangkang kumuha kay Mr. Virgil na paalisan ako sa kumpanya sa manor ni Mr. Virgil noong nakaraang araw?" Tumingin si Jerick kay Stern na may mapaglarong ngiti at sumagot, "Mr. Heller, ano ang maitutulong ko sa iyo?" Nagpatuloy si Stern, "Makinig ka, Mr. Agosta. Huwag mo nang sayangin ang iyong oras. Hindi maniniwala si Mr. Virgil sa kalokohan mo at pinaalis ako sa kumpanya. Hindi magtatagumpay ang plano mo. At ang presensya mo rito, para ibigay ko sa iyo ang eksklusibong mga karapatan sa pagpapatakbo ng Kende Company sa Eldoria." Bagamat inutusan na ni Ruba si Stern sa Gray, ginagawa ito. Eksklusibong mga karapatan sa pagpapatakbo kay Jerick, walang intensyon si Stern. Napaisip si Stern. Si Jerick ay nagsasalita ng basura tungkol sa akin sa harap ni Mr. Virgil, na sinusubukang paalisin ako ni Mr. Virgil sa kumpanya. Noong panahong iyon, wala akong pagpipilian kundi ang pumayag na ibigay ang eksklusibong mga karapatan sa pagpapatakbo dahil ito ay utos ni G. Virgil. Ngunit ngayong wala si G. Virgil, tiyak na tatanggi akong ibigay kay Jerick ang eksklusibong mga karapatan sa pagpapatakbo. Higit pa rito, napakaraming kumpanya sa Eldoria na interesadong pumirma ng eksklusibong operating agreement sa Kende Company, kaya hindi ako nagmamadali. Tumingin si Jerick kay Stern at nakangiting sinabi, "Mr. Heller, nagkakamali ka. Pumunta ako sa punong tanggapan ng kumpanya ng Kende hindi para humingi ng eksklusibong mga karapatan sa pagpapatakbo mula sa iyo. Nandito ako para paalisin ka sa punong tanggapan ng Kende Company." Halatang nagbago ang ekspresyon ni Stem nang marinig ito. Gayunpaman, mabilis siyang tila may naalala, at isang ngisi ang lumitaw sa kanyang mukha. "Sa tingin mo kaya mo akong patalsikan sa kumpanya gamit ang iyong kakayahan mag-isa? Kahit na binigyan mo si Mr. Virgil ng isang piraso ng rare ceramic, malinaw na sa mata ng boss namin, hindi kasing halaga ko ang ceramic mo. Walang paraan na si Mr. Virgil ay magpapatalsak sa pinakasikat na CEO sa kanyang kumpanya dahil lang nagpadala ka sa kanya ng isang piraso ng ceramic." Sagot ni Jerick, "Talagang talented ka, at nakakalungkot na sip-ain ka sa kumpanya. Ngunit nag-cross ang landas mo sa akin. At kung ang isang tao ay hindi nagbabayad ng isang presyo, paano nila matututunan ang kanilang leksyon?" Pagkasabi noon, hindi na pinansin ni Jerick si Stern at sinabi kay Claire, "Claire, let's go." Tumango si Claire. Kabanata 10:16. At pagkatapos ay lumakad sina Jerick at Claire kay Stern. Habang pinapanood sina Jerick at Claire na umalis, ipinakita sa mukha ni Stern ang hindi tiyak na halo ng emosyon. Pagkatapos nito, tinawag niya ang umaatras na figure ni Jerick, "Bata, hindi mo kailangang mag-artista doon. Hindi mo ako maloloko. Hindi pa man lang ako tinatawagan ni Mr. Virgil para sabihing nagpapaputok na siya." Napahinto si Jerick sa kanyang paglalakad ngunit hindi lumingon. Sabi lang niya, "Well, then, you can wait for your boss to give you that tawag." Sa mga salitang iyon, nagpatuloy sina Jerick at Claire sa paglalakad patungo sa punong tanggapan ng Kende Company. Pinagmamasdan sina Jerick at Claire na naglalakad patungo sa gusali ng kumpanya, ang mga mata ni Stern ay kumikinang na may komplikadong ekspresyon. Nag-isip si Stern. Totoo kaya ang sinabi nitong Jerick guy? Ngunit kahapon lang, tiniyak ni G. Virgil kay Jerick na hindi ako matatanggal sa trabaho. At saka, kung talagang balak ni Mr. Virgil na paalisin ako, bakit wala pa akong natatanggap na tawag ngayon? Sumimangot si Stern, at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa mabangis na manggas na humahadlang ngayon. "Nandito ako para panoorin ito hanggang dulo." Ayon, iniisip, "Anak, kahit anong pakulo mo." Humakbang si Stem sa lobby ng gusali ng kumpanya. Pagdating ng mga empleyado para sa trabaho sa umaga, sinalubong ng mga lalaki at babae si Stern na may mga tango at masayang pagbati.
Magandang umaga, Mr. Heller. Kumusta ka, Mr. Heller at marami pa. Kinilala ni Stern ang mga tauhan na ito nang nakangiti at tumango, morning. Pagkapasok niya sa building. Si Stern, bilang CEO, ay naging sentro ng atensyon ng lahat sa paligid. Alam niyang imposible ang pagpapanatili ng mababang profile bilang isang CEO, dahil binabati siya ng mga tao saan man siya pumunta. Sa sandaling ito, napansin ni Stern na nakarating na sa elevator sina Jerick at Claire. Hindi na kailangang hulaan na sinadya nilang sumakay ng elevator sa itaas. Ngunit alam ni Stern na ang mga palapag sa itaas ay naglalaman ng mga opisina para sa iba't ibang departamento sa loob ng Kende Company. Si Jerick at Claire ay hindi mga empleyado ng Kende Company, kaya ano ang kanilang layunin sa pag-akyat sa itaas? Kumunot ang noo ni Stem at agad na tinawag ang isang grupo ng 10 matipunong security guard na nakadestino sa malapit. Security, itigil mo ang mapa na iyan at ang babaeng iyon. Huwag silang papasukin sa lugar ng opisina ng aming kumpanya. Habang sinisigaw ni Stern ang security team, tinuro niya. Jerick at Claire. Habang sumisigaw siya ay agad na ibinaling nina Jerick at Claire ang kanilang mga tingin. Lahat sila ay nagsusuot ng curious na mga ekspresyon. Bakit nagmamadali ang kanilang CEO, si Mr. Heller, para harangin ng mga security guard ang dalawang individual? Sino ang dalawang iyon? Bilang pagtugon sa utos ni Stern, mabilis na pinalibutan ng dosenang matipunong security guard sina Jerick at Claire. Hindi maintindihan ng mga security guard kung bakit bigla silang inutusan ni Stern na pigilan sina Jerick at Claire. Gayunpaman, dahil si Stern ang CEO, kung gusto niyang pigilan nila ang dalawa, dapat nilang gawin iyon, anuman ang mga pangyayari. Si Jerick at Claire, gayunpaman, ay nanatiling napakahusay sa kabila ng napapaligiran ng mga security guard. Tila ang mga security guard na ito ay walang iba kundi mga langaw, halos tulad ng mga nanunood na nakasaksi ng hindi pangkaraniwang sitwasyon. Ang mga empleyado sa lobby ay tumigil din sa kanilang mga track, pinapanood sina Jerick, Claire, at Stern na may lumalaking pakiramdam ng pag-usisa. Sabik silang malaman kung ano ang nangyayari. Maya-maya lang, lumapit si Stern at tinitigan sina Jerick at Claire, na napapalibutan ng mga security guard. Malamig niyang sinabi, hindi ka man lang mga empleyado ng Kende Company, ngunit sinusubukan mong pumasok sa punong tanggapan ng aming kumpanya. Ano ang iyong intensyon? Nang marinig ang mga salita ni Stern, napansin din ng mga tao sa paligid na walang employee badge sina Jerick at Claire. Naging maliwanag na ang dalawang individual na ito ay hindi man lang mga empleyado ng punong tanggapan ng kumpanya ng Kende. Ano ang kanilang deal na bumagsak sa kumpanya tulad nito? Maaari ba silang gumawa ng ilang malilim na negosyo, tulad ng mga magnanakaw o isang bagay? Sa puntong ito, napagtanto din ng 12-dosenang mga security guard na hindi suot nina Jerick at Claire ang kanilang mga badge ng empleyado. Nagsimulang mamuo ang kanilang mga noo sa malamig na pawis, napagtantong ito ay isang napakalaking slip-up sa kanilang trabaho. Dati, lahat ng pumapasok at lumalabas sa gusali ay empleyado ng kumpanya. Hindi nila inasahan na dalawang hindi empleyado ang papasok ngayon. Hindi mapapatawad ang kanilang pangangasiwa, lalo na sa hindi nila napansing hindi suot nina Jerick at Claire ang kanilang mga badge ng empleyado. Ito ay isang seryosong pagkakamali. Tila naging masyadong kampante sila, iniisip na ang lahat ay palaging magiging maayos nang walang anumang mga issue. Ngunit ngayon, isang problema ang lumitaw, at ang CEO ng kumpanya ang nakakita nito. Ang mga security guard na ito ay labis na nag-aalala tungkol sa seguridad mula sa puntong ito pasulong. Security, makinig ka, dalhin mo ang dalawang individual na ito sa ibaba para sa masusing investigasyon. Kung sila ay mga magnanakaw o may kahinahinalang intensyon, tumawag ka agad ng pulis, utos ni Stern sa dosenang mga security guard. Nais ng dosenang mga security guard na magbayad ng utang para sa kanilang pangangasiwa at sabik na sumang-ayon sa direktiba ni Stern. Pagkatapos, ang pinunong opisyal ng seguridad, na may suot na mahigpit na ekspresyon, ay pinandilatan sina Jerick at Claire at sinabing,
Aalis ka ba mag-isa, o dapat ka naming samahan palabas? Gayunpaman, nanatiling hindi kumikibo si Jeric at hinarap ang security guard, bakit ako aalis? Ako ay isang empleyado ng kumpanyang ito, at ang pagpunta sa aking lugar ng trabaho ay natural lamang. Ang sinabi ni Jeric ay hindi out of line, kung isa sa alang-alang na siya ang pangalawang pinakamalaking shareholder ng Kenda Company. Kaya, sa isang paraan, siya ay bahagi ng kumpanyang ito gaya ng iba. Ngunit hindi kumbinsido ang mga security guard na si Jeric ay kabilang sa kumpanya, kung hindi sana inutusan sila ng kanilang CEO, si Mr. Heller, na harangin sina Jeric at Claire. Oh, ikaw ay mula sa Kenda Company, at ito ang iyong lugar ng trabaho. Bilang CEO ng Kenda Company, bakit wala akong alam tungkol doon? Panunuya ni Stern. Si Stern ay may matinding pagkapuot kay Jeric dahil sa nangyari 2 araw na ang nakakaraan ng hinimok ni Jeric si Mr. Virgil na patalsikan siya sa kumpanya. Pinuno nito si Stern ng malalim na pagkamuhi para kay Jeric. Kabanata 10:17. Ngayon, kasama sina Jeric at Claire na nagpapakita sa Kenda Company, kumbinsido si Stern na narito sila upang talakayin ang mga eksklusibong karapatan sa pagpapatakbo. Kung hindi niya sasamantalahin ang pagkakataong ito para ipahiya ng lubusan si Jeric, paano niya mabubusog ang kanyang sama ng loob? Sa paglabas ng mga salita ni Stern, ang mga empleyadong nanunood ng palabas ay nagsimulang tumuro kina Jeric at Claire. Tama si Mr. Heller. Siya ay nagsasabing empleyado siya ng kumpanya, ngunit may nakakita na ba sa kanya noon? Hindi ko pa siya nakita. Kung walang kahit isang badge ng empleyado, malinaw na hindi siya kabilang sa kumpanya. Mukhang sinusubukan ng mga empleyadong ito na makakuha ng pabor kay Stern, kaya lahat sila ay sumali sa pagtatanong kay Jeric. Gayunpaman, hindi nabigla si Jeric sa kanilang mga pagdududa na pahayag. Tumingin si Jeric kay Stern at nagpaliwanag, Stern, paumanhin, pero pareho kaming sumali ni Claire sa Kenda Company kagabi lang, kaya normal lang na hindi mo kami kilala. Si Stern ay nawalan na ng pasensya sa ngayon, at ang galit ay sumiklab sa kanyang mga mata. Utos niya sa mga security guard, nag-uusap lang ang lalaking ito. Kalokohan. Ay drag sila ngayon din. Hindi natin sila hahayaang makagambala sa normal na operasyon ng kumpanya. Oo, Mr. Heller, kinilala ng pinunong opisyal ng seguridad. Pagkatapos ang pinunong opisyal ng seguridad, na may masamang tingin, ay nag-utos sa iba pang mga security guard, kunin mo sila. Sa utos na ito, sinalakay ng iba pang matipunong security guard si Gilmeade Claire, na nagpapakita ng isang mabangis at nakakatakot na kilos. Bakas ng panunuya ang mga mukha ng lalaki at babaeng empleyado sa paligid. Lahat sila ay nag-iisip. Ang dalawang ito ay naglalaro ng apoy. Hindi sila nagtatrabaho dito, ngunit hindi sila aalis, praktikal na matapang, ang mga security guard ng kumpanya na pumasok. Malinaw na humihingi sila ng seryosong pambubugbog mula sa matatapang na gwardya na iyon, at ang isang one-way na tiket sa istasyon ng pulis ay halos garantisado. Wala silang simpatiya para kina Jeric at Claire, sa paniniwalang dinala ito ng dalawang nanghihimasok. Kanilang sarili. Ngunit pagkatapos, sunod-sunod na kalabog na sinundan ng sunod-sunod na paghihirap na sigaw ang umalangaw-ngaw sa bulwagan. Maya-maya, isa-isang pinalipad ang matipunong security guard at malakas na bumagsak sa sahig. Ang lahat ng mga security guard ay nagsusuot ng mga ekspresyon ng sakit, nagngangalit ang kanilang mga ngipin at umuungol sa matinding paghihirap. Lumilitaw ang kanilang mga katawan na parang na-disassemble, at ni isa sa kanila ay hindi makatayo. Iniwan nito ang lahat sa karamihan ng tao. Nag-alab sa galit ang mga mata ni Stern habang itinuro niya ang kanyang daliri kay Jeric at sinabing, "Ikaw, bata, maglakas loob kang manggulo sa kumpanya ng Kenda. Di parang wala kang gaanong respeto kay Mr. Virgil. Pagsisisihan mo ito." Nanatiling kalmado si Jeric, tumingin kay Stern at sumagot, "Tama ka talaga. Gumagawa ako ng gulo dito. So anong gusto mong gawin sa akin? Kung sa tingin mo ay hindi ko iginagalang si Mr. Virgil, maaari mong sabihin sa kanya. Maghihintay ako dito."
Nang marinig ang sagot ni Jerick, muntik nang mapadpad si Stern sa bingit. Naranasan na ni Stern ang pagmamataas noon, ngunit ito ay nasa isang bagong antas. Itinuro ni Stem si Jerick at galit na sinabi, "Sige, maghintay ka rito, tatawagan ko ngayon si Mr. Virgil." Kasama niyan, inilabas ni Stern ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa, tumalikod, at agad na nag-dial ng isang numero. Ang mga empleyado na nagtipon upang panuurin ang kapangahasan ni Jerick. Kahit galit sila, hindi sila naglakas loob na harapin si Jerick. Nagngangalit sa galit. Iyon ay dahil kahit na ang 12-dosenang mga matipunong security guard sa eksena ay hindi katugma kay Jerick, at tiyak na sila ay hindi isang tugma para sa kanya. Kinailangang tawagan ni Stern si Rubus dahil wala siyang ibang pagpipilian. Pagkatapos ng lahat, malinaw na ang mga kasanayan sa martial arts ni Jerick ay nangunguna, at ang dosenang mga security guard ay hindi katugma para sa kanya. Alam na alam ni Stem na ang dosenang gwardya na iyon ay mayroon ding mahusay na kasanayan sa martial arts. Pagkatapos ng lahat, malinaw na ang mga kasanayan sa martial arts ni Jerick ay nangunguna, at ang dosenang mga security guard ay hindi katugma para sa kanya. Alam na alam ni Stern na ang dosenang mga gwardya ay mayroon ding mahusay na kasanayan sa martial arts. Gayunpaman, ganap silang walang kapangyarihan laban kay Jerick. Malinaw na si Jerick ay isang mandirigma. Dahil ang isang mandirigma ay dumating upang pukawin ang gulo sa kumpanya, si Stem ay walang pagpipilian kundi iulat ang sitwasyon kay Rubus. Kinailangan ni Stern si Rubus upang magpadala ng mga martialists upang harapin si Jerick. Dinial ni Stem ang numero ng telepono ni Rubus. Ilang beses tumunog ang telepono bago may tumunog. Dumating sa telepono ang boses ni Rubus, na nagtatanong, "Stern, anong meron?" Mabilis na ipinaliwanag ni Stern, "Mr. Virgil, mayroong isang mandirigma na nagdudulot ng kaguluhan sa kumpanya, at pinabagsak niya ang higit sa isang dosenang mga security guard. Wala na tayong natitira na makakapagpabagsak sa taong ito. Mr. Virgil, mangyaring magpadala ng mga martialists upang hawakan ang sitwasyong ito." Bagamat alam ni Stern na kilala ni Rubus si Jerick, sinadya niyang itago sa telepono ang pagkakakilanlan ni Jerick. Ginawa ito ni Stern dahil binigyan ni Jerick si Rubus ng isang piraso ng bihirang ceramic na may pinakamataas na kalidad noon. Nag-aalala si Stern na kapag nalaman ni Rubus na si Jerick ang dahilan ng kaguluhan, baka mapunta siya sa Jerick. Kabanata 10:18. Higit pa rito, binanggit ni Rubus ang pagbibigay kay Jerick ng mga eksklusibong karapatan upang gumana, ngunit sinadya ni Stern na hindi sinunod ang pangakong iyon. Ayaw ni Stern na malaman ito ni Rubus. Kaya, inilarawan ni Stern si Jerick bilang isang matigas na mandirigma na nagdudulot ng kaguluhan sa kumpanya. Naniniwala si Stern na kapag narinig ito, agad na magpapadala si Rubus ng mga martialists upang harapin ang manggugulo. Sa katunayan, ang boses ni Rubus ay dumating sa pamamagitan ng telepono, na nagsasabing, "Okay, nakuha ko na. Papunta na ako sa punong tanggapan ng kumpanya ng Kenda, at darating ako doon." Dahil doon, ibinaba ni Rubus ang telepono. Gayunpaman, si Stern ay naiwang naguguluhan. Biglang naisip ni Stern na papunta na si Mr. Virgil sa punong tanggapan ng kumpanya ng Kenda. Sa simula ay nilayo ni Stem na magpadala si G. Virgil ng mga martialists sa punong tanggapan upang harapin si Jerick, ngunit tiyak na ayaw niyang magpakita ng personal ang kanyang amo. Natakot si Stem na kung dumating si Mr. Virgil sa punong tanggapan ng kumpanya ng Kenda at natuklasan na ang nanggugulo ay si Jerick, hindi lamang maaaring makatakas si Jerick sa mga kahihinatnan, ngunit maaaring pagsabihan din ni si Stern para sa hindi pagpapalam sa kanya na ang tinatawag na manggugulo ay si Jerick. Kaya, pagkatapos ng tawag ay malayong nasiyahan si Stem. Sa katunayan, siya ay lubos na nag-aalala. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Stern na siya ay nasa isang masikip na lugar, hindi sigurado kung paano magpapatuloy. Gusto ni Stern na maghagis ng masasakit na salita kay Jerick, ngunit sa pagdating ni Mr. Virgil anumang oras, si Stern ay masyadong nababalisa at nagmamadaling mag-abala sa pagpapakita sa harap ni Jerick.
Ngunit hindi rin kayang magpakita ni Stern ng anumang palatandaan ng kahinaan sa harap ni Jerick. Kung naramdaman ni Jerick ang kanyang panloob na kaguluhan, lalo lamang itong magpapalala para kay Stern. Nahuli si Stem sa isang tunay na palaisipan. Noon lang, tinuya ni Jerick si Stern, na nagtanong, "So, tinawagan mo ba ang boss mo?" Agad na inangat ni Stern ang kanyang mapagmataas na ulo at sumagot kay Jerick, "You bet. Kakatawag ko lang kay Mr. Virgil." Ang mga nakapaligid na empleyado ay nagsusuot ng mga ekspresyon ng matuwid na galit, nagkokomento. May lakas ng loob ang lalaking ito, talagang sinasali si Mr. Virgil. Inaasahan naming makita kung paano siya makitungo ni Mr. Virgil. Ito ay dapat nakawili-wili. Habang nag-uusap ang mga empleyadong ito, biglang umalangaw ang tunog ng mga makina ng sasakyan mula sa labas. Hindi nagtagal, nakita ng lahat ng empleyado ang isang marangya at marangyang Rolls-Royce na nakaparada sa labas ng pasukan ng kumpanya. Nang makita ang marangyang Rolls-Royce na ito, nagliwanag ang mga mata ng mga empleyado. Iyan ang sakay ni Mr. Virgil. Nandito si Mr. Virgil. Ito ay magiging isang palabas. Sa labas ng Compiti Gates, odd from the Rolls-Royce, may dalawang itim na Mercedes na sasakyan na nakaparada, isa sa harap at isa sa loob. Humigit kumulang 12 matatangkad at nakadamit na mga bodyguard na may salaming pang-araw ang lumabas mula sa mga Mercedes na ito. Agad na bumuo ang Third Guards ng protection na perimeter sa paligid ng Rolls-Royce. Sa sandaling ito, isang senior na naka-tailcoat, ang butler na si Joe, ang lumabas sa driver's seat ng Rolls-Royce. Magalang na binuksan ni Joe ang pinto sa likod ng kotse at sinabi, "Guro, dumating na po kami." Okay ang sagot mula sa loob ng sasakyan. Pagkatapos, bumaba si Rubos sa sasakyan. Nagtungo sa gusali ng kumpanya kasama ang butler na si Joe, na sinundan ng malapitan ng dosenang bodyguard na nakasuot at. Sa madalas na pagpasok ni Mr. Virgil, lahat ng empleyado sa lobby ay nagpakita ng magalang na kilos sa kanilang mga mukha. Habang papalapit si Cubas, ang mga amo na ito ay yumuko at bumati, "Gorning, Mr. Virgil." Nagulat din si C at agad na lumapit kay Rubas, magalang na sinabing, "Mr. Virgil, nandito ka na." Bahagyang tumiklop si Pabos at tumingin kay Stern, nagtatanong. "Nabanggit mo na ang isang mandirigma ay nagdudulot ng gulo sa kumpanya at nasugatan ang aming mga tauhan ng seguridad. Nasaan ang mandirigma na ito?" Bilang isang business tycoon na may $100 bilyon na kapalaran, halatang nagalit si Rubos nang mabalitaan niyang may nagdulot ng kaguluhan sa kanyang kumpanya. Lalo na at higit sa 12 humahagulgol na mga security guard na nakahiga sa lobby, ito ay nag-alab lamang sa kanyang iritasyon. Bakas sa mukha ni Shim ang gulat, ngunit mabilis niyang inayos ang sarili at itinuro si Jerick, at sinabi kay Rubos, "Mr. Virgil, iyon ang lalaking pumasok sa kumpanya, nasugatan ang ating mga security guard, at naging sanhi ng lahat ng problemang ito." Si Miz. Sa kilos ni Sternes, sa wakas ay napansin ni Rubos sina Jerick at Claire. Kasalanan niya kung bakit hindi niya nakita si Jerick at Claire kanina. Ang malaking pulutong ng mga empleyado ay nakatago sa kanyang paningin. Nagningning ang mga mata ni Rubos nang makita niya sina Jerick at Claire, at nawala ang kanyang galit ng walang bakas. Pinalitan niya ito ng masayang ngiti at sinabing, "Jerick, Claire, maaga kang pumunta sa kumpanya. I was thinking of having my butler wait for you at the entrance, but it seems you made me to eat." Iyon ay medyo walang galang sa akin bilang iyong kuya. Dahil sa sinabi ni Rob ay halos madapa si Esther, bahagya siyang itinayo ng kanyang mga paa. Parehong natigilan ng mga empleyadong kanina pa nag-eavesdrop. Narinig talaga nila yun. Kotse Claire. Tinatawag lang ni Indab ang kanyang sarili na kapatid ni Jerick. Ano ang kanilang relasyon, si Jerick at Kabanata 10:19. Mr. Virgil, ikaw ang kanyang kuya. Si Stern, na kanina pa nabigla, ay nakapagbitaw ng pangungusap sa. Agad na natuon ang atensyon ng lahat ng empleyado sa paligid sa mukha ni Mr. Virgil. Masyadong gustong malaman ang tunay na relasyon nina Jerick at Rubos. Naging solemn na ang ekspresyon namin nang kausapin niya si Stern.
Ayun, kagabi naging sworn brothers ako ni Jeric. Ako na ngayon ang kanyang kuya, at siya ang aking maliit na kapatid. Naiwang tulala ang lahat ng empleyado sa paligid. Ngayon na si Jeric ay sinumpa ang kapatid ni Rubus, ang umupo. Knock a whole new turn. Dahil si Jeric ay sinumpa ang kapatid ni Rubus, ang pag-aangkin na bahagi ng kumpanya ng Kenda ay sasabihin niya sa madaling salita, ang sitwasyon ay bumalik, at ang sisihin ay bumalik kay Stern. Si Stern nang hindi lubos na nauunawaan ang mga pangyayari, ay nagkamali sa pagkakakilala kina Jeric at Claire bilang mga nanghihimasok at nag-utos sa pangkat ng seguridad na kumilos laban sa kanila. Ngayon ay tila nakagawa ng malaking pagkakamali si Stern. Ang mga empleyado na dating sumuporta kay Stern at nagpahayag ng kanilang pag-aproba ay nahihiya na ngayon. Sa kanilang mga puso, dumistansya na sila kay Stem at inilipat ang kanilang paninindigan upang suportahan si Jeric. Kalimutan ang katotohanan na si Jeric ay walang ginawang masama noong una. Kahit na siya, kung isa sa alang-alang ang kanyang katayuan bilang sinumpaang kapatid ni Rubus, lahat ng empleyadong naruroon ay susuportahan siya. Tinitigan ni Rubus si Stern at nagtanong, sinabi mo lang na pumasok si Jeric sa kumpanya, gumawa ng gulo at nasakta ng mga security guard nang walang dahilan. Maaari mo bang ipaliwanag ito? Biglang nakonsensya si Stern, napalitan ng tingin, at natitisad ang mga salita niya, Mr. Virgil, it was a misunderstanding on my part with Mr. Agosta. Dahil si Mr. Agosta ang sinumpaang kapatid mo, Mr. Virgil, kalimutan na natin ang pangyayaring ito. Sa pagkukunwari ng pagsisisi, ibinaba ni Stern ang kanyang ulo at sinabi kay Jeric, Mr. Agosta, patawarin mo sana ako. Hindi ko alam na ikaw pala ang sinumpaang kapatid ni Mr. Virgil. Sa sandaling ito, sumisipa ang survival instinct ni Stern, at isinantabi na niya ang kanyang dating kay-abangan. Napagtanto niya na ang kasalukuyang katayuan ni Jeric ay isa na hindi niya kayang hamunin. Bukod dito, maliwanag na mas nakahilig si Rubus kay Jeric kaysa sa kanyang CEO, si Stern. Kaya naman, ang mapagmasid at maalalahanin na si Stern ay agad na humingi ng tawad kay Jeric. Gayunpaman, casual na sinabi ni Jeric kay Stern, Mr. Heller, huwag ka munang magmadali sa paghingi ng tawad. May isang bagay na tiyak na ikapupo umumuli sa akin. Nang marinig ito, tumingin si Stern kay Jeric na may higit na pagkalito at nagtanong, maaari ba akong magtanong, Mr. Agosta, ano ang posibleng magdulot sa akin ng pagkamuhi muli sa iyo? Kabanata 10:20. Si Jeric, na may misteryosong ngiti, ay sumagot, malalaman mo ito sa lalong madaling panahon. Pagkasabi nito, bumaling si Jeric kay Rubus at sinabing, Ruben, sinong mag-aakalang sa unang araw ni Claire sa punong tanggapan ng kumpanya ng Kenda, may pakikialam siya. Parang hindi na tayo dapat pumunta sa headquarters ng Kenda Company. Si Rubus ay may ngiti sa kanyang mukha at hinarap si Jeric, na nagsasabing, Jeric, mangyaring huwag kang magalit. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng labis na kalungkutan sa inyo ni Claire. Bilang may-ari ng kumpanyang ito, tungkulin kong tiyakin ang hustisya para sa inyong dalawa. Si Stern, nang marinig ito, ay biglang nakaramdam ng pangamba. Naisip niya, si Mr. Virgil kaya ang magpaparusa sa akin. Pero CEO ako ng kumpanya, paano kaya ako mapaparusahan ni Mr. Virgil? Gayunpaman, sa sandaling iyon, bumagsak ang tingin ni Rubus sa high. Stern, si Jeric ang sinumpaang kapatid ko, at may hawak siyang share sa Kenda Company at Donald Company, pinipigilan mo siya ng walang dahilan, pinahintulutan mo siya ng karahasan, at nagsinungaling sa akin sabi ni Rubus, puno ng hindi kasiyahan ang kanyang tono. Nagpatuloy si Rubus. I can't pretend na parang walang nangyari. So, I have to tell you that, from this moment, I relieve you of your position as CEO. Maaari kang pumunta sa departamento ng pananalapi upang kunin ang iyong sweldo at agad na umalis sa kumpanya. Namutla ang mukha ni Stern sa isang iglap. Hindi niya inasahan na ang bagay na pinakakinatatakutan niya ay mangyayari. Sa sandaling binanggit ni Rubus na si Jeric ay isang shareholder ng Kenda Company at Donald Company, lubos itong nabigla kay Stern. Kailan naging shareholder ng kumpanya si Jeric?
Biglang parang may revelasyon si Stern, at bakas sa mukha niya ang pagkagulat habang nakatitig kay Jerick. Napagtanto ni Stern na maaaring si Jerick ang utak sa likod ng malaking kaguluhan na yumanig sa mga stock market ng Kende Company at Donald Company noong nakaraang araw. At ang batch ng halos 50% ng shares na inilagay ni Rubos para ibenta ay binili lahat ni Jerick. Kaya naman, nakuha ni Jerick ang 50% ng mga share ng Kende Company at Donald Company sa pamamagitan ng stock market. Bukod dito, kung tama ang hinala ni Stem, maaaring si Jerick ang taong nagpilit sa pamilya Cuevas na ibigay ang kanilang $2 billion na imperyo ng negosyo at umalis sa Nuvo. Hanggang sa sandaling ito, hindi maniniwala si Stern na konektado si Jerick sa lahat ng ito. Gayunpaman, ngayon, na inihayag ni Rubos si Jerick bilang isang shareholder ng Kende Company, si Stern ay walang pagpipilian kundi tanggapin ang koneksyon. Sa kasamaang palad, huli na niya itong napagtanto. Nakayuko lang si Stern sa pagkabigo at bamulong kay Rubos, Mr. Virgil, nakuha ko na. Gitling. Gayunpaman, bago umalis, hindi napigilan ni Stern na tanungin si Rubos, Mr. Virgil, isang korporasyon na kasing laki ng Kende Company. Nangangailangan ng nangungunang mga talento sa negosyo para sa epektibong pamamahala. Mr. Virgil, magtatanong ba ako tungkol sa kahalili ko? Iniabot ni Rubos ang kanyang kamay at itinuro si Claire, na nagsasabing, mula ngayon, si Claire na ang magiging bagong CEO ng Kende Company. Naiwan si Stem sa estado ng pagkabigla, at ang mga nakapaligid na empleyado ay pare-parehong natigilan. Si Jerick ay isang shareholder ng kumpanya. Si Claire ang bagong CEO. At si Mr. Virgil ay kukuha kay Stern. Ang lahat ng ito ay sabay-sabay na nagdulot sa kanilang lahat na nataranta at nalulula. Si Stern, sa isang estado ng pagkatulala, ay hindi inaasahan na ang kanyang kahalili ay si Claire. Damang-dama ang pait sa kanyang puso. Sa wakas ay natanto niya na sina Jerick at Claire ay walang mga karapatan sa pagpapatakbo sa kanya. Sa punong tanggapan ng kumpanya ng Kende upang makipag-ayos ng eksklusibo. Sa halip, narito sila bilang bagong CEO, at pagkatapos ay pinatalsik si Stem mula sa kumpanya. Ito ang ipinangako at naibigay ni Jerick. Eksaktong 3 araw mula nung unang sinabi ni Jerick kay Stern na sip-a niya si Stern sa loob ng 3 araw at ngayon ay napatunayang totoo ang kanyang mga salita. Ang 10 araw na deadline na binanggit ni Jerick sa bandang huli ay naging hindi mahalaga. Bamulong lang si Stern kay Rubos, Mr. Virgil, alis na ako. Kasama niyan. Naglakad si Stem patungo sa labasan nang hindi humihinto sa departamento ng pananalapi upang kunin ang kanyang huling sweldo. Wala sa mga empleyado ang lumapit sa kanya para magpaalam. Sa sandaling ito, si Stern ay hindi na ang mataas at makapangyarihang CEO ng internasyonal na higanteng Kende Company. Mas nagmukha siyang isang lalaking nalulumbay na naligaw ng